welcome to my vlog. It's me, Wenge, your ka-EPS, mga ka-EPS ko dyan. So for today's video, ang tatalakayin po natin is paano nga ba mag-apply sa South Korea ng mga factory workers at ano-ano nga ba ang mga requirements at qualifications nito at paano nga ba ang proseso nito. So alamin natin yan. So samahan nyo ako. Tara, let's go! Ang pag-apply po dito sa South Korea ay mahabang proseso. Kasi po, marami po pagdadaanan na step by step hanggang makarating po kayo dito sa South Korea. Alam ko, maraming mga kababayan natin gaya nyo na gustong makapunta dito. Gusto makapagtrabaho dahil sa snow, sa kita ng sahod at sa environment at higit sa lahat sa mga K-pop addict dyan. So kung ganun ang inisip nyo, ituloy-tuloy nyo lang at dapat di kayo susuko. Dapat tuloy-tuloy lang hanggang makarating po kayo dito. Kasi maraming iba na panghinaan, dapat tuloy-tuloy lang. Laban ng laban. Babala po. Warning, wala pong agencies na nagpapaalis ng mga factory workers papunta ng South Korea. Ang tanging pwede mag-apply lang po ay sa POEA or Philippine Overseas Filipino Workers. Sila lang po ang may karapatan na magpaalis ng mga kababayan natin papunta dito ng factory workers. Dahil ang applyan po dito is government to government policy. May agreement po sila na government lang po ang pwedeng magpaalis ng mga factory workers sa South Korea. So, okay? So, ngayon, aalamin po natin kung ano ang mga requirements na kailangan. Ito po yung mostly important requirements po. Marami po pang mga requirements, pero ito po yung mga importante, kaya ito yung inuna ko na ihandaan nyo agad. So, ang una, yan po ipa-flash ko sa inyo, sa aking screen yung mga requirements na yan. Pakibasa na lang po. Pero uulitin ko ngayon. First is valid passport. So, kailangan natin ng passport kasi magiging OFW tayo. Second is PSA birth certificate. Kailangan po authenticated ng PSA. Kukuha kayo sa PSA. Then, third is NBI clearance. Then, last is e-reg o yung e-registration. Yung e-reg po is makikita nyo po yan sa website ng POEA. Hanapin nyo lang po dun yung e-reg na sa babandang baba. E-reg na sa bandang baba siya. Magsa-sign up lang po kayo doon. Para lang po siyang biodata or resume. Ilalagay nyo lang po dun yung mga information nyo, work experience, kung may mga certification kayo, lalagay nyo rin doon. Tapos meron din doon picture. Maglalagay ko na picture doon na 2x2 or 1x1. I-scan nyo, ganun. Magsa-sign up lang po kayo doon. Kailangan po yun, isa sa po yun sa mga requirements ng POEA. Kailangan po yun kasi para nasa database po kayo ng POEA. Alam ko, hindi lang po South Korea ang nag-registration dyan. Kundi po lahat po ng mga bansa na nakapaloob sa POEA is kailangan mag-registration dyan. Like Taiwan, Japan, yung mga nakapaloob na bansa dyan. Alam ko, nag-registration din dyan. Hindi lang sa Korea. Okay? So, ang next po natin aalamin is yung qualifications. So, narito po ang qualifications. So, ang unang qualification is male and female, 18 to 38 years old. Second is no criminal records and imprisonment. Third, no restriction on immigration, deportation, or departure orders from Republic of Korea. No color blindness and color weakness. Must be physically fit. Korean medical is strictly for lungs problem. Person who don't have more than 5 years duration of sojourn period of E9 visa. Mahigpit po sa Korea ang mga may problema sa lungs. So, kailangan po, healthy po ang lungs natin. So, nalaman na po natin ang requirements and qualifications. So, ang susunod natin is, naghihintay na po tayo ng online registrations for exams na ipopost sa website ng POEA. So, mostly, nag-a-announce sila sa first quarter of the year. So, ngayon, December ngayon, maybe sa January o February, baka mag-post sila. Pero hindi ko pa sure dahil meron pong pandemic ngayon. So, hindi pa alam next year kung may exam. So, abang-abang po tayo. For the meantime, dahil wala pang exam, wala pang online registrations, so, maghahanap muna po tayo ng way para matuto tayo ng Korean language. Kasi po,
mag-e-exam po tayo ng Korean language. Kasi mayroong first round na EPS topic na Korean language na exam. So, kailangan maghanap po tayo ng way na para matuto tayo ng Korean language. So, ang tanong doon, pwede ba ang self-study? Yes, pwede po as long as kaya nyo ang self-study. Pero ang sinasuggest ko po na mag-enroll po kayo sa mga Korean tutorial na marami naman dyan sa Pilipinas. Ang alam ko, ang bayad po niyan is 5,000 above. And mga 20 days lang yan o 30 days or 1 month po ang aral po niyan. Doon po kayo pumunta sa mga legit na school. Dahil mayroong iba din na mga scammer. So, kailangan doon po kayo sa legit na school. Kasi kaya sinasuggest ko na mag-aral po kayo is medyo mahirap po ang Korean language. So, pag self-study kayo, dapat alam nyo paano magbasa, magsulat, magbilang, and then mag-analyze ng mga sentences. Kasi sa exam po is mga paragraph po siya. I-analyze nyo. Mahirap siya. So, kailangan nyo po talagang mag-enroll sa mga Korean tutorial. Advantage po yan kaysa sa self-study. Pero kung wala po kayong budget, self-study na lang po. Marami naman po mga apps ng mga EPS topic na exams dyan sa mga cellphone natin, sa mga Play Store, or sa iPhone, or sa mga YouTube. May mga YouTube po na YouTuber na nagtuturo din ng mga Korean language. Meron akong i-recommend si AJ Partners. Magaling po yung magturo. So, yun. Hanapin na lang po sa YouTube niya. Sa YouTube. And then, isingit ko lang po sa mga Korean tutorial. Meron pong mga Korean tutorial na sila na po yung mag-guide sa inyo. Mag-registration po sa exam, sa skill test, sa medical. Sila na pong bahala. May mga ganun pong mga school na sila na mag-guide sa inyo. So, doon po kayo pumunta sa mga ganun na school para wala na po kayong gagawin kundi magbigay po ng scan passport, ng bayad. Sila na po lahat-lahat gagawa. So, doon po kayo pumunta. So, ayan na nga po. Nalaman na natin yung mga requirements, tsaka qualifications, at tsaka yung sa Korean school. So, ang next natin, so, kunyari, dumating na yung araw ng online registrations. So, ihanda nyo na po yung scan passport nyo. So, mag-scan po kayo ng passport para sa online registration nyo. And then, yung bayad po ng exam. May bayad po ang exam. I think dati is 1,200 via Land Bank. So, ang binibigay po ng POEA na online registration is 3 days lang po. Mag-registration po kayo sa POEA website. Doon po kayo magtitingin sa website nila. So, 3 days lang po. So, asahan nyo po na dagsa yung mga mag-registration yan. Kasi buong Pilipinas po ang nag-aabang sa registration na yan. Buong Pilipinas. Kaya mas maganda talaga kung meron mag-guide sa inyo na Korean tutorial dahil sila na yung magre-registration sa inyo. So, sila nang bahala. Pero pwede rin naman kayo mag-self-registration kung kaya nyo. Kung meron kayong cellphone, ay laptop o desktop, sa bahay nyo na lang. Ako dati kasi sa bahay ako nag-register sa sarili ko lang. So, yan. So, kailangan abang-abang tayo. 6 a.m. mag-start nung registration hanggang 6 p.m. Pero may iba na madaling araw pwede pa maka-access. May mga ganun na times na madaling araw kasi kami dati, madaling araw nakapasok kami. Talagang pahirapan. Talagang, patient lang talaga pagdating sa registration kasi pahirapan talaga. So, pag nakapag-register na kayo, ipapasok nyo lang naman doon yung information, yung name, address. Kailangan walang mali. Dapat po, walang error doon, walang mali sa pagka-type nyo. Yung spelling ng mga pangalan nyo dapat tama. Kasi, madi-denied po yan ng POEA. May mga nadi-denied po. Dahil sa malabo ang scan, mali-mali ang mga encode. So, kailangan talaga perfect para makapag-register po kayo. Pag nakapag-register na po kayo, doon na po kayo sa payment. Sa pinakalas po yun yung payment. May payment po yun. Magbibigay po ng link yung POEA pag payment na kayo. I-click nyo lang po yung link na yon at pupunta na kayo sa parang portal ng Land Bank, tapos i-insert nyo na doon yung inyong bayad. Kailangan meron kayong Land Bank number, tapos i-insert nyo na doon yung Land Bank number. Tapos pag okay na, may magpa-pop up doon na password at saka yung amount, ipapasok nyo ni 1 to then. Pag okay na, mayroon doon, pag okay na, nabayad nyo na successfully. So, you are already registered. So, ganun po ang una makikita nyo. Meron yung po yung stub na lalabas na kailangan, meron po yung stub na lalabas na nakalagay yung pangalan nyo doon. Dapat tama po yung mga spelling doon. Inuulit ko, dapat tama yung spelling nyo.
bawal yung mali-mali. So, dapat pagka-type nyo, smooth. Okay? So, I hope na intindihan nyo po yung aking explanation na mula umpisa. So, dito na po tayo sa, halimbawa, nakapag-registered na po kayo, lumabas na yung stub nyo. So, maghihintay na po tayo na announcement ng PUEA kung kailan po ang inyong exam, kung saan pong venue. Kasi lahat po yan sabay-sabay, pero iba-ibang pong venue ang destination nyo. Ang karamihan po is mga university or mga college ang venue. Sa amin sa Manila, dati sa amin sa Angelicum kami dati. Doon yung venue namin. Tapos may mga oras po yan. So, kapag nalaman nyo na yung inyong date ng inyong exam at saka ng venue, so i-ready nyo na po yung inyong passport tsaka yung stub nyo kasi ipiprint out nyo po yun. Dadalhin nyo po yun sa venue nyo ng exam nyo kasi hindi kayo makapag-exam pag wala po nun. So, i-print out nyo lang po yun together with your passport. So, yun. So, yan na nga po. Nalaman natin yung venue ng ating exam. So, doon na po tayo mismo dumako sa exam mismo. So, sa exam mismo, meron po yung dalawang types. Isang CBT at isang PBT. So, pag naglabas po ng listing ng PUEA ng mga nakaregistered na, so, mahahati po yan. For example is, kung ang nakaregistered is 10,000, so, 5,000 sa PBT, 5,000 sa CBT. Hahatiin po yan. Magkaiba po yan na date kung kailan po sila. Mas nauuna po yung PBT, tapos nahuhuli yung CBT. So, mas maganda kung PBT kayo mapunta para sabak na agad sa exam. Yun po. Tapos, ang PBT po pala is, ibig sabihin is paper-based test. Ibig sabihin, sa papel po kayo sasagot. Pag sa CBT naman, computer-based test. Ibig sabihin, sa computer po kayo sasagot. So, sa pag-CBT po, usually ginaganap yan sa PUEA mismo, yung venue niya sa PUEA mismo, sa building nila. Pero pag mga PBT po, sa mga universities or colleges sa Manila. Ganun po. So, yan. Dumako na tayo sa exam mismo. Yung exam po is may dalawa yan. May dalawa ulit yan na types. Isang listening at saka isang reading. So, listening, reading. Sa listening po is 20 items. And then sa reading is 20 items. So, total is 40 items. So, sa bawat types niya is 25 minutes. So, 25 minutes sa listening, 25 minutes sa reading. So, total is 50 minutes. So, kailangan eksaktong time, masagutan niyo po yan. May tips po ako sa inyo pagdating sa exam. Dapat po hindi po kayo mag-i-skip ni isa. Halimbawa, 1, 2, 3, nasagutan nyo na. Tapos, 4, hindi nyo alam sagot, nilaktawan nyo. 5, tapos nakalimutan nyo na sagutan. So, matik po yan, 0 na kayo. Kasi, mag-check po yan ng exam answer sheet nyo is yung machines. Pag nakita po atang blank, doon sa hindi nyo, 0 na po yun. Ang maaano lang niya is 1, 2, 3. Dahil yun yung nasagutan nyo. Pag nilaktawan kayo, masisiro na po. Kaya marami pong bokya. Naku, kailangan wag po kayo mag-skip. And then, another tips, kapag sa listening po, sa akin lang po ito sa listening kasi diba, may papakinggan kayo. Tapos, may question doon. Tapos, mayroong sasabihin na, ilbun, ibun, sabon, yun yung A, B, C, D nila, numbers po yun. Kapag nakita nyong sabay-sabay kayong yumuko ng mga kasabayan mo, kunyari may tanong, tapos, ilbun, walang yumuko, konti lang. Pero pag may sabay-sabay kayong yumuko lahat, yun yung sagot, yun yung tamang sagot. Kasi na-observe ko yun, nasa bandang dulo kasi ako. Yung sagot naman, alam ko. Tapos, sambun, sabay-sabay kaming yumuko lahat. So, yun ang sagot. So, yung tips ko Pero, wag yun na lang gayahin. Mag-aral na rin din kayo ng mabuti. So inulit ko, 25 minutes yung bawat listening, tsaka reading. Tapos, tag 20 items sila. So, 40 items lahat. So, okay. So, kailangan aral-aral tayo para maipasa ang exam. Okay? So, yan. So, natapos na tayo sa first round. So, dumako na tayo sa second round. So, maghihintay tayo ng
announcement ng PUA kung kailan yung magiging second round ng venue at date kung kailan. So, ang second round is ito yung tinatawag na skills test. So, dati, hindi to mandatory. Naging mandatory lang siya pagdating ng 2017. Naging mandatory na siya. So, lahat ng nag-a-apply ng mga factory workers dito sa South Korea, meron na siyang second round na skills test. Dati kasi hindi to mandatory. So, yung skills test na to, meron tong 3 category. So, ito siya. So, ang first category niyan is yung physical strength. Ibig sabihin niyan, andyan. Ibig sabihin niyan, i-measure niya yung lakas ng inyong katawan. Lalo-lalo na yung likod tsaka yung kamay. So, meron dyan isang tools na gagamitin yung hand grip. So, ayan yung itsura niya, hand grip. So, ititignan niya kung gaano kalakas yung inyong kamay, pero sa left and right yan. Left, tsaka after right. And then, meron pang isa pang na tools na hindi ko alam kung ang tawag doon. Hindi ko na rin alam kung saan makikita yun. Ititignan dyan yung back strength mo. So, hihilain mo yon na paatras. With your all force. Itutodo mo yung puwersa mo. Na nakabend ka na pa ganun. So, meron yung sukat. Sasabihin sa'yo ng proctor doon na stop. Kung stop na, kung nahila mo na mabuti. Karamihan dito na ng mga nakakagawa puro lalaki. Siyempre, malakas ang lalaki. Yung mga babae, kahit di masyado, kasi alam naman nilang hindi malakas ang mga babae. Then, after that, yung height and weight, titignan din niya sa physical strength. And then, yung color blindness, yung color blind, titignan din dyan sa physical strength. And then, doon na tayo sa second category. Yung second category is yung interview. So, sa interview, kailangan natin gumawa ng introduction sa ating sarili in Hangul. For example, Je Rumun, Erwin Nadadoimida. Je Sulumun, blah 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 blah, ganon. So, my name is Erwin, your name, then you add your age, birthday, kung ilang kayo magkakapatid, kung nanay-tatay mo, kung ilang kayo magkakapatid, lalagay mo nanay-tatay mo, tapos basta lahat ng mga magagandang pananalita, sasabihin mo sa introduction mo, magpapabango ka sa proctor mo, magpapakita gilas, ganun. Doon sa introduction mo. Dapat in Hangul. Tapos huling-huli yun, kailangan lagi ka magsasabi ng kamsahamnida. Pinakahuling-huli ng introduction mo. At dapat sa pinakauna pala, kailangan may anyo nga sa'yo. May laging greetings. Bigyan ko kayo ng tips sa interview Pagpasok nyo pa lang, dapat naka-smile na kayo. Tapos, mag-i-insa na agad kayo ng anyo sa'yo. Very important yung insa ka sa kanila, yung greetings nila. And then, wag agad kayo uupo. Hintayin nyo na paupuin kayo na anjo, juseyo. Pag sinabi na yun niya, sit down ka na, doon ka na lang uupo. Kasi bastos sa kanila yung pag umupo ka agad nang di mo pa sinasabi. Hintayin mo sabihin yun. So, another tips yun So, sunod dun sa interview, yung basic tools. So, sa basic tools na yon, merong sa PUA site na mga tools doon na sasauluhin mo. Ang dami nun, ang dami talaga. Dati minemorize ko talaga yung isa-isa. May ituturo na proctor na picture sa isayo, tapos ituturo mo siya, dapat alam mo yung sa Korean language nun. For example, ayan mga yan, na ipa-flash ko. Yan yung mga example na tools na sasabihin mo. Kailangan sa ulo mo lahat yan. Nasa PUA website yan, yung mga tools na yan. I-check nyo na lang doon. Then sumunod yung basic commands. Ibig sabihin nun, sasabihin sa'yo ng proctor, itaas ang kanang kamay, itaas ang kalawang kamay, ibaba ang dalawang kamay, umikot ka, itaas ang ulo, ibaba ang ulo, mga ganun, mga basic na in Korean. Dapat sa ulo mo rin yung mga yon in Korean, yung mga ganun na basic commands. So, sasabihin din yun ng proctor mo, tatanong sa'yo, kung alam mo sundin yung mga directions. So, yan yung interview. So, muling-muli sa category ng skills test, yung basic skills. Ito sa basic skills na to, mayroon din 3 category to. Ito yung, ang ibig sabihin pala ng basic skills, ito yung i-measure yung inyong bilis at diskarte
sa kamay. Kasi, mabilisan yan. Meron yung tatlong kategory. Ang tatlong kategory niya is assembly, measure, at joint. So, depende na lang kung saan yung gustong pumili, kung saan kayo mabilis. Ako sa assembly ako. Yung ginagawa sa assembly, ito yung may mga rings doon, pabilisan ng lagay. Nakakalito, mabilisan. May mga techniques yan. Tapos yung color, coding, tapos yung nuts and bolts. Kailangan mabilis yung paglalagay mo. Meron niyang oras. At saka, sa skills test, sa basic skill test, kailangan hindi ka manginginig. I-relax mo yung inyong kamay, yung inyong mind, para hindi ka makinig. Kasi, may iba na nanginginig, tapos natatapon-tapon na sa baba. Naku, bawas points yun. Kasi, ginigradean tayo ng points sa skills test. Yung ating mga makukuha scores doon, nakabase sa ating galing, sa ating husay, sa ating pagsasagot ng verbal. So, nasa Korean yon yung ratings niya. I-rate tayo by points kasi yon. So, yan yung skills test mo. So, yan yung paliwanag sa skills test. So, I hope dapat alam niyo lahat yon. So, mas maganda talaga kung mag-aaral ng mabuti. So, yan. So, kaya nyo pa ba makinig? Medyo malapit-lapit na tayo sa kinabukasan. So, ang next natin is maghihintay na tayo ng results ng ating skills test kung pumasa tayo. So, magpo-post yung POEA na mga listing ng mga pumasa, at pag nandun na po yung pangalan natin, at ibig sabihin yan, congratulations! Pasado na kayo. Nasa unang baitang na kayo ng pag-a-apply sa South Korea. Unang baitang pa lang yan, ha? Yes. So, first round and second round, pumasa na kayo. Hindi po pwede yung first round lang kayo pumasa. Kailangan po both, kailangan po parehas na pumasa yung dalawang yung first round and second round. So, pag bagsak po kayo sa skills test ng first round, uulit na naman po kayo mag-exam sa round 1, sa first round, sa susunod na taon, or kung kailan yung exam ulit. So, paulit-ulit po. Pwede po yung paulit-ulit, unlimited, hanggang maipasa nyo. Meron nga akong kakilala, 4 times siya nag-exam hanggang nakapunta dito. Try and try until you succeed. Yun nga po. Totoo yun. Ninamala ko doon. So, pag nalaman nyo na yung skills test nyo na pasado kayo, maghihintay naman po kayo ng posting ng POA kung kailan yung pasahan ng pre-medical. Kasi, magpapamedical po agad kayo pag nakapasa na kayo sa skills test. Magpapamedical na po agad kayo at magpapasa po kayo ng scan passport ulit sa POA. So, hihintay nyo po yung posting. So, tips ko, kailangan magpasa agad kayo ng medical sa POA pagka post ng POA, dahil para mauna po kayo sa pag-encode para mapasama na kayo sa roster. So, ang roster po, ito po yung database ng HRD Korea kung saan lahat ng mga pumasa sa EPS topic na yun, hindi lang po sa Pilipinas, lahat ng mga foreigners, doon po. Doon po kinukuha ng mga employer, yung mga empleyado nila. Doon nila pinipili. Ang pagpili po kasi nito is random selections. Hindi po siya pwedeng, gusto ko si Pedro, gusto ko si Juan. So ang pagpipili niya is random selections po. Hindi po siya pwedeng mamili na, eto gusto ko to, ay kilala ko to, eto gusto ko to si Juan de la Cruz. Hindi po pwede. Random selections po. Kaya, kapag nakapasa na kayo ng medical nyo, at together with your scan passport, at saka yung 2x2, at saka may form yon, so relax na kayo kasi maghihintay na lang po kayo ng employer nyo. Maghihintay na lang po kayo ng employer. Pero medyo matagal po kasi nga, random selections. Swerte kayo kung mapili agad kayo, makakalis agad kayo. Ngayon, so, as of now, dahil pandemic ngayon, medyo 2020, pandemic kasi ngayon, wala pang issuance ng visa. So, sana next year magiging okay na. So, yun. So, hi again. So, I hope na intindihan nyo ang aking mga paliwanag sa pag-a-apply dito sa South Korea. So, gumawa ako ng video ulit susunod about naman sa EPS account. So, ang EPS account is mahalaga po yun. So, abangan nyo. Ito na po siya. Hi! So, ito po ang aking EPS account. So, ipapaliwanag ko po to isa-isa para po maunawaan nyo. Kapag po nakapagpasa na po kayo ng pre-medical nyo sa POEA at yung scan passport nyo,
So, kailangan nyo pong gumawa na po ng EPS account na gaya po nito. Dahil po mahalaga po ito, dahil dito po nyo makikita yung employer nyo, kung meron na kayong employer, kung napili na kayo, at mga contract nyo at yung inyong visa, at saka yung tentative date ng flight nyo. So, importante po ito. So, kailangan mag-register po kayo, mag-sign up na po kayo dito, gamit ng inyong primary key number and yung passport nyo na kung saan yun yung ginamit sa pagpapa-register. So, unang-una po dyan, ang pinakauna po dyan, ito. Wait lang. Ito po. Ayan. Kapag nakapagpasa na po kayo, may makikita po kayo sa account nyo ng pass. At kung kailan kayo nagpasa ng araw na yon. So, nakalagay yung pass tsaka date. Then, followed by yung sent. Kung kailan na-send ng PUA yung inyong data. So, sa akin dyan, pinasa ko ng June 14, pero na-send ng PUA ng July 10. So, maghihintay ka po then after that, maghihintay ka naman po na ma-approve ang inyong data. So, sa akin dyan, September 21 na-approve siya. So, dapat yan, approve na agad yun after 2 weeks. Pero na-return po siya dahil malabo po yung aking scan passport. Meron pong mga na-return dahil po sa malabo ang passport. So, ayan po, pag na-approve na po, nakalagay po dyan, approval. Tapos yung date kung kailan na-approve. Then yung roster validity na 2 years. Pero ngayon po, ang policy na po ngayon is 1:1. So, ibig sabihin, 1 year expiration. After 1 year, another 1 year ulit. So, pag na-expire po ng 1 year, tatawag po sa PUA para mag-renew ulit ng panibagong 1 year. So, kailangan po, within 2 years, magkaroon po kayo ng approval, magkaroon po kayo ng employer. Pag hindi, mag-exam na naman po kayo. So, talagang talagang kakapit talaga kayo sa prayer pag mayroon na kayong ganito. And after that, skip natin to dahil ngayon lang to. Sunod natin itong employment permit issuance. So, ito po yung pinaka-highlight sa lahat. Ito po yung pinakamahalaga. Kapag may nakita na po kayong issued sa inyong data, ayan na po yung napili na po kayo ng employer nyo. So, lumundag-lundag na kayo at maglupasay at sumigaw na, this is it, Korea! This is it, Korea! Annyeonghaseyo! Ganun na siya. Welcome to Kim's Land! So, yan! So, nakalagay po dyan yung date kung kailan na-issued. So, bago po kayo pumunta ng PUA, hihintayin nyo muna po ma-contract for transfer ang inyong contract. So, pag na-contract transfer na po, dun na po kayo pupunta sa PUA para mag-sign ng contract. Pag nakapag-sign na po kayo ng contract, so, lalabas na po dyan, sign, kung kailan kayo nag-sign ng contract, kung anong date lalabas na po dyan. Then, after that, pag nakapag-sign na po kayo, nagbibigay po yung PUA na schedule nyo kung kailan po kayo magti-training, kasi may training po na 5 days, the refresher ng Korean language. So, ano po yan? May bayad po yan. Tapos, after that, habang nagtitraining po kayo, ibibigay rin po kung saan venue. Pero malimit po sa PUA lang po yan. Sa building po nila yan. Then, after that, pwede na rin po kayo magpa-medical niyan. Ulit, may panabago na naman medical. So, bali, 3 ang medical po dito. Una sa pre-medical ng skills test. Pangalawa, pag nagkaroon kayo ng employer. Pangatlo, yung sa Korea na mismo, ng pinaka-final medical sa Korea na. Nasa training center ng Korea. So, after that, dyan magbabayad na kayo ng mga expenses like marami kayong babayaran. Marami, aabot kayo ng 50,000 pesos. So, kailangan pag meron na employer, dapat meron kayong ready na pera na worth of 50,000 pesos. So, habang nagtitraining kayo, lagi nyong titignan yung EPS account na to kasi bigla-bigla na lang magkakaroon kayo ng issued ng CCVI. So, ang next natin dyan is yung CCVI. So, ito. CCVI. So, yan. Nag-read na siya. So, yan.
ang next natin, yung CCVI na yan. CCVI issued. Pag nagkaroon na yung issued, ibig sabihin may visa na po kayo. Diyan na po kayo magbabayad ng plane ticket, kung ano-ano pa lahat. Mga ang tawag doon, OWA, membership card, mga PhilHealth, dyan na po kayo magbabayad. Then after that, hihintayin nyo, pag meron na po kayo CCV, hihintayin nyo na po ang inyong flight, tentative flight. So, kailangan updated po kayo lagi sa inyong EPS account kasi dyan po makita yung tentative date ng flight nyo. So, yan. So, kapag nandito na ka sa Korea, so, completed. So, ako, ayan, completed na po ako pag nakapunta na po ako sa Korea. So, yan lang po. So, hope na gets nyo po ang EPS account. So, maraming salamat. So, yan po. Tapos ko na i-explain yung EPS account ko. Ang link po ng EPS account is ito. So, yan. Diyan po kayo pupunta para mag-register o mag-sign up dyan. And then, meron din pong website na kung saan malalaman nyo yung upcoming schedule for registration exam. So, dito po lahat makikita, hindi lang po Philippines, kundi lahat ng kabilang sa EPS na bansa is nandiyan din makikita. Like Thailand, Myanmar, Cambodia, dyan po makita. So, ito naman po. So, yan. Puntahan nyo lang po yung website na yan. Yung link po yung nasa taas. Yung may HRD Korea, tsaka yung may eps.go.kr. So, yan po. So, ito naman po yung papaliwanag ko. If ever meron na kayong employer at saka CCVI, so ito po yung mga list down na mga babayaran ninyo. So, ito, ayan po. So, yan, isa-isahin natin ang mga babayaran ninyo. So, kailangan pag meron na kayong, lalong-lalo na pag may CCVI na kayo, kasi kailangan bayaran nyo na agad-agad dyan para hindi ma-delay yung inyong flight. So isa-isahin natin. So, NBA clearance, sa pagkuha ng NBA clearance, kailangan 3 months siya. 3 months pa lang siya, kakakuha nyo pa lang siya. Hindi pwede yung matagal na or pa-expire. Kailangan bagong kuha. So, NBA clearance, 130 pesos. Tapos, pag nagkaroon kayo ng employer, CCBI, kailangan ulit magpa-remedical. So, 1,200 pesos. Sa mga accredited POE lang po kayo magpapa-medical. Accredited POE or DOH accredited. Sa Manila po marami po yan. Doon po sa legit, doon sa hindi fake. TB test. Sunod yung TB test, 1,100. Yung TB test po is may dalawa. May dalawa kayong ospital na pupuntahan. Yes, meron pong dalawang ospital na pupuntahan. So, ito po yung pupuntahan nyo. Ayan. So, St. Luke's at saka yung isa is Makati Med. So, yan. Sa TB test, kukunin po sa inyo yung inyong saliva. So, dudura po kayo dun sa parang bottle nila na maliit lang. Dudura po kayo dun. Tapos, malalaman yung resulta through online. Sila na rin po magpapasa ng result nyo sa POA. Ay, hindi pala. Kailangan nyo pa pala ipaprint. May ibibigay na, sa St. Luke's kasi kami, may ibibigay na na link para doon kayo mag-check kung ano yung result nyo. Tapos, i-print out nyo. Tapos, ipapasa nyo sa POA. Sabay-sabay itong mga to. Then, yung Korean Culture Training, 500 pesos. So, may bayad po yung training na 5 days. Sa training ng 5 days po, ako kasi, hindi naman ako taga Manila, nag-rent po ako ng tutulugan ko. Ang isang araw ata is, 500 pesos. Nakalimutan ko na. So, 5 days po yun. 5 days na mag-stay ka sa Manila kasi malimit sa Ermita yon yung training center. Minsan sa POEA din. And then, sunod is yung POA processing fee. So, 2,500 pesos. Then, sunod is OWA fee, $25. PhilHealth, 2,400.
Pag-ibig, 600. Visa fee, may visa fee po na bayad sa atin po yan. So, shoulder natin. So, 27. Then required po na kumuha ng account number or savings account yung mga paalis na. So, marami pong mga bangko sa PUEA na pwede kayong kumuha. Like BDO, Metrobank, at kung ano-ano pa. BDO po yung kinuha ko. So, 100 pesos lang open account. Then, of course, yung plane ticket. Sa plane ticket po, depende po yan sa pag-alis nyo kung season. Kung December, medyo mataas. Pero ako kasi, umalis ako August. So, ang binayaran ko dyan is 13,500. And then, pocket money. Kailangan po natin ng pocket money pagdating sa Korea. So, $200 po yan. So, siyempre kailangan natin pocket money dahil po, isang buwan pa tayo sa sahod. So, wala pa tayong pagkain ng pambili ng pagkain. So, yun yung gagamitin natin, yung $200 na yun. Then, huling-huli yung other miscellaneous, other expenses, such as renting house nga, yung kanina sinabi ko, pamasahe tsaka foods. So, mga 6,000 yan. So, bibigala kayo ng extra nyo. So, total lahat-lahat ng babayaran is 43,500 na kamo, i-round off natin. Or, sabihin na natin 40 to 50,000 yung pinaka-range niya. So, kailangan po talaga ng pera kapag may employer na kayo. So, as of now, kailangan mag-ipon-ipon na tayo. Okay? So, yan na po ang aking explanations kung paano mag-apply sa South Korea ng mga factory workers. Medyo madugo. Sana po naintindihan nyo mula umpisa hanggang dulo. So, marami po talagang pagdadaanan bago makapunta po dito. Pero, worth it naman siya kapag nakapunta na po kayo dito. Dahil makakatulong po kayo sa pamilya at sa ekonomiya na rin. And, yun, so good luck sa lahat ng gustong makapag-apply dito. I hope to see you soon sa mga papunta dito. And, sana po lahat po kayo magtagumpay sa inyong hangarin sa buhay. Lagi po tayo magdadasal na gabayan tayo lahat at yung ating health. So, maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood na aking vlogs na ito at sa mga susunod pa. So, please don't forget to subscribe my channel. Ito po. And, yung maraming salamat po sa inyo lahat, mga ka-EPS. Masaya po ako pag nakakatulong po ako sa inyo sa aabot ng aking makakaya. So, I hope na naintindihan nyo ang aking mga paliwanag. So, maraming salamat po. God bless and see you to my next vlog. Thank you! Annyeonghaseyo. Bye! Thank you! Ciao kayo!